San Juan is known to be the smallest city in the Philippines with an area covering only 6 square kilometers. However, despite this, the city still accommodates over 100,000 vehicles passing through its roads every day, as it also serves the role of being a major alternative route in Metro Manila, granting quick access to other nearby cities in the metro. With the PUV modernization program announced by the DOTR earlier this year, the city will be no exception to the changes that are expected to be made on the transportation policies of each city in order to make a much more efficient and organized system. In order to get more information on the current progress of the plans to bring these changes to San Juan, we have interviewed the LGUs in charge of this program, namely Chief Renato Corona and Complaints and Action Officer Criser Batacan. Yung mga existing routes natin, modified lang mo natin sila. Kung consider natin the first factor, syempre yung maano natin sila, matanggal natin sila effective dito sa traffic, congested area. Especially nga doon mga kung saan nagtatapos yung mga ruta nila. Kasi kung saan nagtatapos ang ruta nila, doon nagkakaroon ng causes ng traffic. Kasi doon nagkakaroon ng bottleneck between the vehicles and the commuter. So, iiwas natin ngayon yung mga end routes ng mga public utilities sa modernization. Ilalabas natin sila sa mga main thoroughfares. Ipapasok natin sila ngayon sa loob. Bago sila lumabas ng main thoroughfares, may mga pasahero na ulit sila. Sa mga ruta, siguro kung i-modified natin yan, one of these yung mga sasabi natin maging obstacles dyan, yung siyempre mga residential na papasukin ulit ng barangay, bago barangay, and then yung mga residents ng mga dadaanan ng bagong kalsada nila, yung mga ruta. Kasi kami nire-revise na namin actually based on instruction ng VILG na all city road and barangay road must be clear from any obstruction. So especially yung mga illegally parked vehicles, tapos yung mga vendors na ina-occupied yung mga sidewalk para sa tao, yun yung mga pa namin. Nasa program kami, ina-approach na namin lahat ang barangay. Roughly, estimate na buong San Juan, sinasabi nyo yung traversing all types of vehicle. Siguro nasa mga 100,000 plus po yan. Kasi pagdating sa bus line, sa bus namin, may tatlo kaming bus na ino-authorize dito. Plus yung in-issue namin na sticker na public utility jeep. Siguro ang compose nun before, 1,000 may higit yan. Kaya lang, dahil nga sa situation na matatanda na yung mga jeep nila, yun, nabawasan na. Kukunti na lang. 900 plus na lang. 900 plus na lang yun. Kasi napakarami na sasakyan talaga. Hindi na natin makontrol yung dami ng sasakyan. Lalo kami dito sa San Juan. San Juan is in the heart of Metro Manila. San Juan is one of the major alternative route in Metro Manila. Ito ang pinakamabilis na access. Galing ka Makati, Mandaluyong, Quezon City, Pasig, Manila, lahat. Pagduwa sila dito sa amin sa San Juan. Our strategy, kung hindi pa pahag yung kabilang LGUs, ang strategy dyan is ipapasok natin ngayon lahat sa San Juan yan. Kasi usually naman ang mga pinakamahaba namin ruta is Manila, which is okay naman, wala namang problema. One of the main problem lang namin is yung Kalentong. We have that's been a problem since na nagkaroon ng creation ng mga ganyan. Lalo na yung mga barangay captains. Nagkakaroon kami nun ngayon ng problema kasi nagkakaroon ng conflict between Mandaluyong and San Juan. So ngayon, i-create namin yung strategy namin doon. Hindi na namin palalapasin ng San Juan yung mga magkakaroon lang ng problema. Pwede naman namin i-release sa kanya kasi meron naman kaming coordination meeting between the 17 cities sa local traffic chief. Siyempre pag nagbago to, magkakaroon kami ng mga seminars yan para ma-harmonize namin yung magiging proposal namin sa mga existing
route ng mga public utility tapos sa revision. Yan ang propose pa nung DOT LTFRB. Ang gagawin na po is parang cooperative. In a cooperative, every driver should be considered as an employee, not a driver-employee na. So, they will be having minimum wage or something like that, and then magkakaroon pa sila ng incentive. May mga ganong proposal. Yun, kasi ini-eliminate na ngayon yung driver na mga errand driver natin na sinasabi nila na undisciplined driver na kasi palakihan ng kita eh. So, ang gagawin na ngayon sa modernization, gagawin silang employed na sila through a company or a corporation, mga cooperatives, ganyan na. Yun na talaga. And then, susuporta na lang ang local government. Meron kaming existing one na hindi na siya propose. As of now, existing yung bus stops namin na isa na yan. Meron kaming isa sa may Unimart. Yung loading and unloading bay. For public utility jeep and buses. Makikita nyo naman siya nasa may bandang Banco de Oro. Meron po tayo ron existing. Ang gagawin na lang mo natin sa future plan is dagdagan na lang yung mga loading and unloading zones. Yun lang mo ang magiging natin po. Magiging plano na lang sa future. According naman sa atin, the most sinasabing convenient place or area na magkakaroon tayo ng mga loading and unloading is when the public utility vehicle has crossed an intersection 30 meters away. Doon tayo magkakaroon ng loading and unloading station. Kasi kung masyadong proximity niya masyadong malapit sa intersection, it would just create an obstruction. So kung malayo siya sa intersection, mga 30 meters away, that is about 150 feet or more. Ang proposal ng government natin, kailangan na environmental friendly sila. Second, yung safety ng pasahero. Third, yung security. Tapos yung fourth, yung comfort. Yung sa environmental, ang proposal ng government natin, siyempre yung bagong jeep natin, ay yung lumang jeep natin, mauusok yan. So, mapasok dun yung mga electric. Yun yung sa modernization. Ngayon sa safety naman, siyempre, yung mga pintuan nila, kailangan okay yun. Kasi usually, di ba, yung mga safety ng mga drive na mga passenger ang nagiging problema. Sa security, lahat ng mga bagong electric jeep na ngayon, ilalagyan nila ng mga CCTV. So, para ma-assure yung safety. Tapos, meron din GPS silang ilang ipoprovide. Tapos, pagdating naman sa comfort, siyempre, kailangan PWD friendly. Yun yung mga bagong sasakyan na ipinupush ng national government natin. Yung modernization ng mga public utility jeep. Ito po yung mga sample ng modernization. Ayan po. Ayan po. Yan po yung loob. Ano po yan? Yan ang loob ng Loob. meron apat na I klase. mean yung naka-ano sa, nakasabit. Ano po yun? Parang Card reader siya eh. Pag magbabayad ka, Pag magbabayad kaya na ka. cooperative ka na eh. Ayan pa. Parang yung Ayan po yung diba meron situation. ng beep. Yan. So may mga G-con sila, cameras, GPS. Yan po ang proposal ng... Ayan po. Yan po yung program na gusto i-push ng government natin. So talagang nasa po. Talagang desidido na sila i-phase out yung mga lumang sasakyan natin. Susunod po niya nang isusunod na naman pag natapos itong modernization sa jeep. Yung mga bases ulit ibabalikan nila kasi they are only following the standard of Euro 2 eh. Nasa Euro 4 na ho tayo eh. So ang layo pa ho ng diferensya natin. Yung bases babalikan pa ho yan. Babalikan po ngayon. One of the goals of the modernization program is to bring the quality of the vehicles in the Philippines up to par with more modern standards, such as the Euro exhaust emission standard. The standard is a system that defines an acceptable limit for the exhaust emissions by the vehicles. This was imposed to ensure that the air quality of the area and the health of the citizens were in check and were safe from the harms brought by an excessive level of vehicle emissions. In the Philippines, however,
Many of the PUVs, such as jeepneys and buses, only satisfy the Euro 2 standards, a much outdated system that allows more exhaust emissions than necessary. By the end of the modernization program, they are aiming to ensure that each vehicle satisfies at least the Euro 4 standards, a much more modern and acceptable standard for vehicle emissions. Ang proponents po ng modernization is under ng Clean Air Act. Under ng Clean Air Act, ang definition ng Clean Air Act is the rights of every Filipino to breathe clean air. So, yung tinatawag natin modernization, ini-eliminate niya yung pollutant. And number one factor ng nagbibigay ng pollution sa atin sa kanila is yung public utilities. So from the taxis to buses and now to the public utility jeeps, ini-eliminate na po yan. Seryosong gobyerno natin na ayusin kasi dahil nga doon sa usok na dinudulot ng mga jeep kasi alam mo naman yung global warming natin. So kailangan bawasan natin yung mga usok. Kaya in the creation ng modernization ng mga public utility jeep, pumapasok yung batas dyan ng pinira para unti-unting ma-realize ng mga tao, especially yung mga operator ng mga jeep. It's about time na kailangan palitan kasi masyado nang maraming napiperwisyo. Sakit, di ba na? Parang wala pa tayo sa point ng pinag-uusapan between the... Kasi ang regulation niya nasa LTFRB. Sila kasi may control. The city yung 17 cities within Metro Manila. Siguro, pag-iingihan kami ng proposal, pero magkukuha kami kung magkano presyo, pero control na talaga nila yun. Sinusukat kasi nila by kilometer yun. Kasi by national yan. National sila na mag-decide nun. This is an example, ini-issue ng LTFRB. Ito biyaheng San Juan, Cubao. Biyaheng San Juan, Cubao. Ito po yung ruta. Ayan nga, no? Baya Araya, Cristobal, Banao, Domingo, Roman, Santos. Ayan po yung existing route nila. So, itong ruta na to, based on modernization, ang LTFRB, ibibigay na sa amin yung authority para gumawa ng ruta. So, i-revise namin yan. Kasi hindi na siya effective pag pumasok dito sa San Juan. Ito yung mawawala sa kanila. Ito kasi ang pinaka-bottleneck ito, itong area to and Domingo at Roman. So kung i-eliminate namin sila rito, bago sila lumabas makarating dito sa area to, hindi na sila mag-i-stop over dyan, kundi dire-diretso na. Bibigyan namin silang ibang ruta. This is Roman, pero ngayon, tinanggal namin sila dyan, napunta sila sa Santiago. Through the years, nagiging bottleneck din niya kasi dalawang ruta na sila dyan. From Domingo, bababa ng Santiago, dalawang ruta sila dyan. Isang Kalentong, bali tatlo pala, tsaka San Juan, Cubao. So, i-eliminate natin sila dyan tatlo sa pero makakadaan sila. Makakadaan sila. Kaya lang, instead na mag-u-turn sila dyan, hindi na namin Hindi na sila kasi kukorek na namin, ilalagay namin sila sa mas convenient na pwede sila mag-u-turn. At the same time, hindi sila magkakos ng obstruction. Yung pasahero, safety. Kasi safety yung pasahero. Yung Divisoria nag-e-end sa Lieutenant Archaga. Oo. So, doon pala nag-u-turn na sila. Obstruction na yan, problema na namin yan. Ang idea namin is, hindi siya hindi na siya dyan mag-e-end. I-extend namin siya. Papapasukin namin siya ng Archaga, and then left ng Ledesma, and then Alfonso 13, to M. Paterno. Doon, bago siya lumabas ng Domingo ulit, may pasahero na. May pasahero na siya. I-minimize lang natin yung obstruction na nagagawa nila at the end of their routes. Yun lang ang nasa isip namin. Kaya namin gusto patuloy. Yun yung kinaganda. Yun ang kinaganda sa proposal ng LTFRB. Kasi ito dati silang gumagawa nito hindi naman sila pamilya sa San Juan. Ginawa nila yan. Sabihin na natin 2003 or ilang years na yan, gaano katagal na yan. Nung nag-issue sila ng Certificate of Public Convenience, hindi pa halos, kukunti pa lang sasakyan. Kukunti pa ang mga buildings, mga establishment. Ngayon, napakarami na So, kailangan na talaga i-revise to. Sila ang nagpiprepare na ito sa mga public utility jeep.
Sila nagpe-prepare ng mga ruta eh. Before, yun nga po yung pagbabagong gusto nang gawin. Since na kami naman ay familiar sa city namin, kami na magbabago ng ruta na yun. Hindi na yung association. Dati, it was the association na bibigay ng proposal. Ngayon kami na masusunod. Ngayon, yung local government. Para makontrol namin yung volume sa sakyan, yung mga possible obstruction. Wala na sa kanila authority. Siyempre yung kailangan yung maging convenient yung mga passenger natin. Plenty of changes are expected to happen in the future as this modernization program moves forward. Although the program is still in its planning stage for the city of San Juan, the people behind the project are committed and working hard to bring these modernization plans to the city in order to give its drivers, passengers, and roads a more efficient, safe, and enjoyable travel experience. This program is a good step forward not only for the city of San Juan, but also for the Philippines in general, in order for the country to catch up to the more modern practices being used around the world. Hopefully, these plans will be rolled out smoothly and on schedule in order to get a better and improved San Juan and an even better Philippines. Thank you very much for watching our video.